pinagpasukan na butas? Hindi pa po, hindi pa po. Opo, tapos sa tingin niyo po, wala naman, hindi pa po naman siya nakakalayo, andyan pa? Wala pa naman daw, hindi pa naman daw po, sabi po nung nakakita. Mga anong oras po nakita? Anong oras daw nakita? Mga 30 minutes ago daw po. Sige po, pakibantay-bantayan lang po, tapos pupuntahan na po agad namin ngayon. Kami po ay nandito sa may Greenview Garden. May tapat po ng kanto ng Panopio. Tapat po ng Kanto ng Panopio. kanto ng Panopio. Opo, tapat po na kanto. Yung may Greenview Garden po. Sige po, pakitext po yung complete name po na hanapin namin. Ayan mga kaibigan, at kakauwi nga lang po natin dito sa tinutuluyan natin. At update lang po, may pupupo lang tayo, may tumawag. Nakakikita lang nila nung 30 minutes pa lang. Magandang hapon po mga kaibigan, Cobra King. Kasama natin si Baitan at saka yung dalawang backup natin sa likod, Bangis. So ang sitwasyon doon is may silang nakita at yun ay pumasok sa doon sa mga lunggaan. Ewan ko, hindi pa natin nakikita, no? Pero si Baitan kasi nakatanggap ng tawag. Ayan, na-appreciate naman natin yung pagbibigay ni Baitan. Matagal na ako hindi nakakapag-vlog eh. Gawa ng nagkasakit ako. So ito, partner natin si Baitan dito sa Chaong. Papunta na po kami. Maganda to, manoorin nyo. Opo, 30 minutes lang, kakikita lang nila nung ahas. 30 minutes lang, kakikita lang. So tignan natin mga kaibigan. Malaki daw ba? Sabi yun, jumbo. Jumbo. So mabibinyagan yung aking si Excalibur. Ito aking si Excalibur. Go! Hindi pa sa Hindi mapasok tayo. pwede tayo pumasok. Doon lang alam na po ako kumakadirit si ate, ba't kaya? Paano po nangyari? Hindi pumasok pa pa ganyan sa yun. Dati kanina ay maraming po yung Pumasok doon? eh, kita ko po ipapaganyan ng way niya. Hindi ko na alam po saan siya pumunta. Papunta rito ang uwi niya. Anong kulay? Parang ma-orange po ilalim. Orange? Gano'n kahaba? Ay, kalahati na lang po nakita. Kalahati mga ganito na lang ang ito mo. Orange? Bulto. Parang ma-orange po lang. Siya galing eh. Hindi siya galing. Tapos papunta doon. Malamang po dyan pumunta siya. Kaya lang, hindi ko alam kung makakasuot siya dyan. Hindi ko kaya makasuot pa. So mga kaibigan, isolated naman siya. Kumbaga hindi siya makakapasok, hindi siya makakalabas eh. Maliban na lang pumasok daw dito. So dito tayo, dito. Magka-concentrate. Gano'n kalaki? Parang ano lang. Ano? Parang ganun lang. Tapos orange, baka kukuri. On. Pwede mo namin ilabas to? Pwede pa. Lahat? Ano eh, ganito daw kalaki. Orange daw yun sa ilalim. Kukuri. Kukuri lang siya. Mga alas 12. Tingnan natin.
Tatanggalin mo yan. Ako lapit. Si Bangis. Kaya mga kaibigan, nakakita nyo. Kaya tinawag siyang Bangis. Ha? Oo. Pwede ba nila itapon? Yung mga kawawa rito. So mga kaibigan, ang hinahanap natin dito ay ahas na kulay orange yan dyan. Tingnan natin kung ano yan. Papahuli ang malawak. Baka daw makat na din eh. Dito. Ayan mga bata. Ay, ito na. Laban mo po yung mga ibigay. Sa baba nakatingin. Pala nakakita. Ano nga din? Wala! Dami na. Oh! Ay, rin laki! Kaya mga buwelo, mga kaibigan, isang tao lang talaga kakasya rin. Napasok ng kubra. Party na rin. Ano ito ba nakita? Ano nakita? Kapag ano nakita? Kailangan mo lang buto.
yan yung pislit eh. Kabila na. Tatag yung pislit. Saan po ba nyo nakita? Dyan sa loob dyan? Ang mga kaibigan, hindi natin nakita dito. Hanapin natin dito sa ibang lugar mga kaibigan. Kung saan may possibility na lumipat yung tingnan natin na. Oh, kasi may itlog eh oh. Tayo lang pa. Dito mo. May nakatira ba dito? May nakatira dito? Wala ho! Kaya, kakagaling kayo dyan. Hila ng ilaw eh. Wala ko lang kain. Oh, boss, baka makagat ka ng aas dyan ha. Kumain ko lang ilaw mo. Meron yung tulog ba dito? Ha? Ano yung tulog dito? Wala ho. Hindi ka na lang ito. Hindi pala ako nakapanilos to. Kaya asin mo. Ito tulog mo dito. Babaklasin mo ito eh. Ay, hindi nakabuta si sir. Hindi ho eh. Kaya? Ha? Saan?
bahay na ganito mga kaibigan, ang paboritong tirahan ng ahas. Sige, nandito ka naman sa likod ko siguro, hindi ka maano, maganda may Tatakbo na ako pag nakita ko yan. Isa pag ano, paluin mo yung flashlight. Ah! Daming tambak ah. Bakit paalis nyo na to? Oo nga oh. Dati napapalinis na. Ayun, ito mga banyo. Kasi yung mga ahas, umiinom dito eh. Ah. Sobra. Bon! Dito. Ayun oh. Saan? Sobrang yata yun oh. Saan? Ayun eh, meron. Aray, nakita na ako lakay. Baka mga... Ah, muntik nyo na lang. Waka yun nga, lakay. Meron? Yan! Kabay, napakalakay! Ayan o! Yan! Nahuli nga, meron nga. Yan, napak ko, baka maliwanag. Mga pangmalingay. Wala mga kaibigan ako para may... Inay, sa loob. Kayo ka, lakay. Tadaw. Pag kailangan yung tulong nila, ito. Ay, nasaan na? Hindi ko na. Nakasama na. Sinilid na po, baka tumakas. So mga kaibigan, nakakuha tayo ng isang nahabil pinensis sa loob ng bahay. So ang subject natin na snake na kulay orange ba yan? Na tinawag sa amin, most possible mga ganong klaseng kulay kasi is kukri. Isang kukri snake, isang egg eater na non-venomous. Although matalim ang pangil niya na parang kutsilyo, kaya tinawag siyang kukri, pero non-venomous po siya. Makikita nyo sa, papakita ko sa inyo na picture. Ito po yung anak ng siya po yung tumawag. Hello, magandang araw po. Kayo po yung tumawag? Ako po yung tumawag. Ang nakita ko yung nanay ko. Ay di nung pagka nakita niyo po na tinawagan po ako, pumunta na po kami dito. Sumuot daw po dun sa mga tiles ko. Ay di yung inabangan na po namin, kasi kasama ko po yung tatay ko at yung mga pinsan ko. Eh hindi naman po namin makita. Sabi po ng tita ko, tumawag na nga daw po sa inyo. Tapos yung pagkatawag po namin, inabangan na po namin. Kaso hindi rin po namin maanohan lahat eh. Baka po kasi nung nalusutan din kami nung habang nag-ano kami. So kasi alam nyo mga snake sensitive sa vibration. Although may mga pagkakataon, kagaya ng nakita nyo, ang description po ng nanay mo ba yun yung nakabas? Ang description niya ay isang snake na kung tawagin ay kukri. Opo. Gawa ng kulay daw ay parang Ma-orange daw po yung bulbot eh. Parang ma-orange-orange ang mundo. Kukri po yun. Yun lang ang tanging snake na may mga ganong klaseng kulay. Na parang sawa yung pattern niya. Huwag po kayong mag-alala, yun ay non-venomous snake. Yun ay kumakain lang ng itlog. Manood po kayo sa aking vlog at pakikita ko sa inyo yung itsura ng isang kukri. Ang tanging delikado lang talaga is yung cobra.
So, mostly kasi pumunta dyan kasi may mga daga. Nakita niyo yung patay na daga doon. Yun ang point doon. Gusto niyang kumain. Yun nga, delikado kasi cobra. Baka mamaya may kunin kayo na gamit. Yung nakita namin pumasok dito. So, tara. Isip po natin ano, malungkotin kasi meron pa daw po. Sige po, sige po. Medyo pagod na rin ako sa bangka. Hindi ito yung hinamon namin kasi mahaba na yung payat ng gano'n yung doon. Pag ito na wala, ito na ikas na rin. Gano'ng kahaba? Siguro yung mga isang paano. Brown rat snake po yun. Brown rat snake. O, hindi kaya ito na tapos tumaba? Yung mga 3 linggo lang siguro eh. Mga 3 linggo lang namin. So, kailangan dito sa Ligornia is snake awareness. Para mapamiliarize kayo sa mga ahas, hindi yung patay ng ahas. Kasi yung mga ahas, mga kaibigan, kaya malaki ang silbi sa ecosystem natin. Kapag patay tayo ng patay at naubos yan, o kaya kumunti yung ahas, magkakasalot tayo. Ano mga salot ang pwede nating abutin? Yung salot na dulot ng mga daga, yung salot dulot ng mga king toad o mga palaka. Sila yung may pinaka-importanting role sa ecosystem. Kaya dapat malaman natin kung paano sila iiwasan at kung paano sila huwag patayin. Nandito naman kami, Wayo, para ipaunawa sa inyo kung ano ang kahalagahan nila. Although nakakamatay sila, totoo yan. Pero hindi tayo mamamatay kung marunong tayong mag-ingat. At para mag-ingat tayo, kailangan nating malaman yung snake awareness na tinatawag. Sige po, halong katimba namin. May mga sanggamat. Siguro yun. Ay, mga dating furniture ng sira. Wala na. Yun. Sunog na yung mga basura. Damit na eh. Yahanan po talaga to. Dami ng mga daga. Wala na yung daga. Kinain na lang kinain.
Parang nandun pare ko yung butas sa kabila. Tagal lang hindi ginagamit to. Ito, itong po. Yan, pang gamit ko. Tayo tour lang. Ngayon, bigyan mo lalim. Yung diaper. Yung wala yan. So sabihin nyo kay Cap na kami ay willing magturo ng snake awareness sa inyo. Ano ba yung snake awareness? Ulitin ko, ang snake awareness ay kaalaman kung papaano hindi pasukin ng ahas yung mga bahay nyo. Para makilala nyo yung ahas na may kamandag at wala. Kung ano ang gagawin sa sitwasyong may nakagat sa inyo para umabot pa ng buhay sa hospital. Yun ang snake awareness. Kung may kapitan, snake awareness tayo dito sa inyo. Malaking tulong yun dahil maahas dito sa lugar nyo. Ito ba mga Kain na kayo, kain na kayo. Sana wag ako magkagaw. Dumaho kami. Ay, oh. Yan. Mga kaibigan, tapos na po yung ating operation at successful nakakuha tayo ng isang Philippine Cobra. So yung kanilang nakita, mostly ang nakikita dito ay brown rat snake at berries kitties po, hindi natin na corner, pero na-corner natin doon sa loob yung isang cobra po na namamahay doon. Inubos na yung dagaran. Ano masasabi nyo, sir? Buti naman po at nahuli kasi minsan po may mga bata din po na naglalakad dito, mga pamangkin po, mga ano po namin, anak po. Pero naubos po yung daga ninyo, dapat nagpapasalamat kayo sa cobra. Balik natin. So, Nay, kayo po, ano masasabi nyo? Maraming salamat po sa King Cobra at kay Baitan Cobra. Sana po suportahan ninyo ang kanilang mga vlog. Yung mga kapitan natin, batiin mo. Hello, Kapitan! Hello po. Ayan, babalik po tayo bukas. Update po namin kayo bukas mga kaibigan. Yung gusto pong ma-notify doon, wag pong kalimutang i-click yung subscribe niya sa baba. Saka yung bell button para paghahanap pa natin ng team ni Master Cobra King dito ay ma-notify po kayo. Kaitan! Salamat po sa panonood. Magandang araw po mga kaibigan. Papunta po tayo ngayon sa baluarte ng mga Piconio Brothers kila Kuya Virgilio. Ano gagawin natin doon? Titignan natin sila, babatiin sitwasyon nila at higit sa lahat titignan natin yung gamot na sinasabi nila. Yung gamot na to pag nakagat ka ng ahas, automatically mga ilang minuto makaka-recover ka. Proven na tao to ng mga tao dun sa kanila. Explain nila kung paano ito epekto, kung paano gagamitin. Kasi importante rin yung mga ganyang klase ng herbal, lalo na wala tayong anti-venom. Ayan, take note, yung kanyang kapatid na namayapa na, dati nagtatrabaho sa RITM. Ayan, milker. Ayan. So abangan nyo, very interesting to. Bye Po mga kaibigan at pinamerienda po muna tayo nila idol ng mga the legendary. Yan, yung ating Piconio Brothers. Mga Piconio Brothers mga kaibigan. At siyempre pangalan ko nga po pala Baitan Cobra. Nato. Siyempre kasama natin si Master Cobra King mga kaibigan. At siyempre ating alamin mga kaibigan kung bakit talagang sila'y kapanapanabik at talagang hinahangaan at iniidolo dito sa Bicol. Yan, at tulad ni Kuya at
ating alamin kung kailan pa po kayo nagsimula na manghuli ng mga nakamamatay na cobra. Yung kasaysayan namin kasi, yung tatay namin nagsimula sila noong 1950s pa. Bago magsimula yung pagbukas ng Manila Zoo, dahil yung asawa o bilas ng tatay namin, siya yung tatay namin na nakahuli ng pinakamalaking king cobra dito sa Kamsor, diyan sa Umalo, Libmanan. Isang 18 kilos na king cobra, Laki! 11 feet. Nung time na yon, magbubukas ang Manila Zoo, maghahanap sila ng caretaker. Ngayon, ang ginawa naman nung bilas ng papa namin, sabi niya, pwede ko bang hiramin yan? At ipapakita ko na dyaryo yun, tamang-tama nakita nung director ng Manila Zoo na mag-open at naghahanap ng caretaker. Siya ngayon ang nakapasok. Yung tatay namin, si Lidonio Erika. Simula noon, nung magbukas naman ng bureau para doon sa pagkuha ng kamandag, sa bureau pang tawag nun eh. Ngayon, naghanap sila ng mga malalakas ang loob ng mga tao na manghuhuli ng cobra. Eh kagipitan noon, kasi hindi pa noon lumalabas yung tinatawag ngayon na malawak na tag-init na El Nino. Wala pang El Nino noon eh. Eh, yung tatay namin ibaog, 12 kami, mahirap pa kayo eh. Kaya sabi nila, tama-tama to. Yung bili ng cobra, 150. Kaya yung tatay namin, saka yung kapatid niya, tapos yung kumukuha naman yung bilas niya na si Lidonio Erika. Doon nagsimula yung paghuhuli namin ng cobra. At ginana na namin. Kaya maliit pa ako, sinasama naman ng tatay namin sa panghuhuli ng cobra. Kaya, hindi kami nag-atubili na manghuli ng cobra. Yan, hanggang sa ngayon. Ngayon, ang iniisip namin noon, iniisip ng tatay namin, paano kung makagat tayo ng cobra, anong gagawin natin? So doon lumitaw yung gamot na ginamit namin noon hanggang. So meron kayong gamot na pag nakagat kayo ng cobra, sir, ayun ang nakakagaling. At hindi lang kayo mismo ang nagamot nun, pati na rin yung mga kapitbahay nyo. Oo, meron kami talaga. So, yung isang kapatid nyo sa RIT yung nagtatrabaho nun, ano po? Oo, dati doon siya nagtatrabaho. Bali, anong trabaho niya po ba? Siya yung ng extract ng venom sa RIT. So sila po kasi mga kaibigan, kaya natin sila nakilala, nakasama natin sila sa Boscalis, sa Bulacan. Kami po yung kinuha ng company para linisin yung MIA sa Bulacan na ginagawa. Alisin muna yung mga live reptiles doon at saka mga lamang kahit na anong klaseng hayop na makita para hindi mamatay. Ibig sabihin, isa-save namin, i-rescue namin lahat mula sa cobra, sawa, bayawak, pusa, aso, lahat. Bago tahunan yon, kailangan secured na wala ng mga hayop doon. Kaya kami yung kinuha. Si Cobra Prince, Tol Cobra, ako, si Dindong Bayawak, at ang Pigmonyo Brothers, kasama namin ng mga biologists at herpetologists. Kami po ay tinuruan ng batas. Kami rin doon ay tinuruan, training din kami kasama yung mga herpetologists at biologists. Hindi lang kami basta isinalang doon, lumaan kami sa mga proper trainings at saka mga pag-aaral tungkol sa batas. Kaya well-trained po kami, bukod sa aming mga experience, well-trained talaga kami. Sir, ikaw naman, explain yourself. Ayun po, ano po yung nagtutulak sa inyo, sir, at tinutuloy-tuloy nyo po itong gawin? Dati, nung hindi pa, hindi nagbabawal yung cobra, laging hanap buhay namin yung diyang, bumibili, nadala sa Chinatown, Pin. Kaya, kumbaga, tuloy-tuloy yung paghuli namin ng ahas kasi ginagawa na namin na hanap buhay. Nung hindi pa binagpapawal ng TNA. At yun nga, mayroon pang buhay,
yung paghuli ng ahas, hindi gaano marami kompetensya. Totoo yan. Maghanap ka, hindi tatago, tuturo sa'yo. Hindi katulad ng ibang hanap buhay na pagka kumikita sila dyan, hindi papalang sa sekreto. At gagayain niya. Pero yung paghuli ng cobra, talaga, maliban sa nagiging hanap buhay mo na, nakakatulong ka pa doon sa mga magsasaka. Kaya kumbaga, malaking tulong. Kuya po naman, ano po naman yung pinaka nakakakaba o pinaka-delikado na na-experience nyo sa panghuli ng cobra? Ay yung makagat ng cobra. Sa katunayan, nakagat na ako ng cobra. Hindi pa ako nanguhuli kasi bata pa. Pero alam ko nang nanguhuli yung tatay ko, kapatid ko. Nakagat na ako ng cobra. Sa katunayan, muntik na ako mamatay. Pala nga nila, mamatay na ako. Pero nabuhay ako. Yun ang delikado talaga. Saan ka dinala? Dinala ako nun sa Naga. Nandun pa kasi kami nun sa Bagaraw. Nung makagat kasi ako, kalibasa bata pa, ang tendency ako tumakbo. Kaya yung bawal pa rin tumakbo, tamang talian, tumata ako dun sa may tubig. Kaya bago man lang nakarating sila, medyo na ako. Tama na ang lagay mo. Kasi pag naiulo ko kung nakaganon ako, mahirap na Simptomas ng tumama sa'yo. Na ka dito tama sa akin yun. May peglat pa mga kaibigan, no? Basta yung 4 na benching ko, nang mabulok yan, kasi yung sa loob. Ng bulok? Walang bulok So siya. nagkaroon ng necrosis yung tawag doon. Hindi na ako makakanga nung yung tambal. Kasi na yung ko yung tanga. Mahirap na ako. Mahirap na. Kaya ang ginawa nung kinaskas, tapos pilit na ipinanom sa akin sa tubig para makalunan ako. Pero palibasa pa siguro, dalhin sa Naga. Kaya wala man ng anti-venom nung sa Naga. Pero nung habang papunta kami sa Naga, sinakay pa ako sa bangka, dahil pa sa bangka, sakay. Kala nga, tapos yung bumubula yung bibig ko. Tapos pikit na yung mata. Parang ibang gumanang ka na. Sabi nga nila, iniwan na tayo nila ito. Pero naririnig ko buhay yung ko, memory mo buhay. Pero kala talaga patay na ako. Tapos isang parang gumanon ako, buhay pa! Bilis na yung takbo ng sasakyan. Ito, banggero. Tagwan. Ganda lalaki talaga Tapos, nito. naisakay ako nun sa jeep, yung uso pa nun yung si Maroon. Medyo parang bumabalik na yung kasi nga, parang nakaganon ako, boho. Tapos tinuloy pa rin ako sa Naga. Naka-recover ka ng konti pa Oo, konti. habang paano na pala. Yun. Tapos dating sa Naga, hospital pa ako, pero wala namang anti-venom. Inilan ako ng oxygen. Habang pinasok nga yung sa ko, nakakasabi ko, tama. Kaya, parang na ako ng konti, nakaka-recover na ako. Galing. Pero hindi na ako nasaksak ng anti-venom kasi wala. Pero ang nakatulong talaga, yung gamot na naipalanok sa akin, tinaskas. Thank you, boss. Kuya Berhel, patingin nga nung Ito. Hirap ng paniwalaan ito Alam niyo mga Oo nga kalinya. Ako rin nung una, hindi ako masyadong kasi ang tinatanong ko Kuya Berhel is paano makakatulong ito samantalang yung sistema natin doon na dumadaan yung venom. So ipinaliwanag mo sa akin yung sa dila. Yan. Kasi yung sa dila, Sige sir. yung sa dila kasi di ba yung kinikwento ko sa iyo, hirap kang mamaniwala dahil sabi mo, pag nilunok natin yan, dadaan pa yan doon sa sa ating System. Ayan, sa system natin. Di ida-digest pa yon. Matagal pa yon. Oo. Samantalang Yung venom, ang venom kasama ng ugat natin, Dugo. kasama ng dugo, sa loob ng 1 minuto, nakakaraon na yan sa buong katawan nakakaraon natin. na, oo. Sabi ko sa iyo, di ba tinanong kita, sabi ko sa iyo, yung pag high blood ka, merong ibinibigay ang doktor. Saan ba yon? Pinainom ba yan o linalagay sa dila? Ang tawag doon, sublingual. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor, 3 times, halos mas 3 times, na mas doble, na mas mabilis. Kasi direct yun doon sa ating Vein. bloodstream, sa vein. Direct sa utak Kaya yun. hindi siya dadaan sa digestive system. Yun ang hindi alam ng karamihan. So, ang maiksing paliwanag doon, kuya, neurotoxic kasi yun So, utak ang binibira ng venom. Tapos ito naman, pag uminom ka, dadaan sa ilalim ng dila mo, papunta agad sa utak mo. Yes! So, ang ibig sabihin, mas mabilis ito na pumunta sa utak, mauunahan yung contamination ng venom sa utak ng tao.
Tama. Yeah. Alright. That is. At pricing paliwanag. Oo. Kasi kaya ito, mas maganda, mga ka-legend, ito ay pulbusin. Okay. Pulbusin natin ito. Kasi doon sa mga bagong makagat ng cobra, pwede lang itong ngatain at makuha yung Juice. juice nito. Pero mas madali, yung pulbos talaga. Opo. Yung pupulbusin ito at ititik talaga sa malgamgam na tubig, mas mabilis. So ikaw, Kuya Berhel, ilang beses ka na nakagat? 2 times. Ito, yung una. Yan. Ayan, oh, ano pa, may piklat Yan, pa. piklat pa. Yung pangalawa, dito. Palibasa yung business namin dati. So dito, Kuya Berhel, sa lugar ninyo, mga ilang tao na ang napatunayan na gumaling nito? Ay, libo na. Libo na, Noy. Since na dumating ako dito sa Camsor, ay dito sa Pamplona, sa October 1983. Simula noon, na makita nila ako na nanguhuli ng cobra, hanggang ngayon. Yung mga emergency na, halimbawa, galing doon sa mga malalayo, pagdating dyan, isasakay ng emergency, sasabihin niya, punta muna kayo dyan kay Piconyo. Baka, malapatan kayo ng first aid. Opo. Yan. Pagdating dito, simple, gagawan ko naman ng paraan. Meron akong pang saksyon na ginagawa, tapos nagtitake nito. O sa tulong naman po ng Diyos, ang karamihan hindi na napunta sa hospital. Bumabalik sila sa kanilang bahay na. Maigi na. So, sa madaling sabi, ito po talagang nakakagamot through experience. Without a scientific explanation. Pero dahil in-explain mo na nga, may scientific explanation na. Ang kailangan natin is concrete evidence and proof. Kaya kailangan mga kaibigan, kung wala tayong anti-venom, dahil nahihirapan na nga ang production, why pag-aralan ito? Bakit hindi pag-aralan ito, mga kaibigan? Pero libre dapat, kasi libre yung tulong eh. Ang ibig kong sabihin, kung pinanggalingan libre, dapat libre lang itulong. Di ba? Kasi wildlife yan eh. Ibig sabihin, sino ba mag-a-adjust? Tao ba o hayop, cobra? Tao. So, ito po ang living legend. Kaya sila nandito kasi meron silang purpose. At ito yung purpose, mga kaibigan. Yung tatay namin nung buhay pa, pero patay na siya ngayon, 2 times siya na nakagat ng cobra. Dito at saka dito. Ito naputol na lang, nabulok. Tapos dito, kalahati na lang yan. O, yan lang ginamit. Hindi rin pumunta sa doktor. Hindi rin nag-aantay. Totoo lang ang sinabi ni Otol. Yan ang ginamit namin. So, Kuya Berhel, hindi mo na natin papangalanan kung anong halaman. Wala muna. Wala. Kasi baka ma-disturb din eh. So, ang gagawin natin dito is ipoprove na muna natin, gagamitin ang Cobra Team kung sakali para pantulong sa tao. So maraming salamat sa inyong magkakapatid. Mga kaibigan, panoorin niyo po yung kanilang YouTube channel at talagang marami kayong matututunan. Hindi lang yung makakita kayo ng nanguhuli tapos pagkatapos dun babay. Hindi po. Tsaka sila po walang bayad. Libre. Tama ba yun? Pwede niyo silang sunduin dito sa Bicol kung malapit kayo sa Bicol. Ayan. Mga may gusto kayo sabihin, mga sir, mga legend. Mga legend. Para po doon sa mga lahat po ng mga nanonood, hindi po namin ipinipilit na yung gamot na ginagawa po namin ay i-prove ninyo sa inyong sarili. Pero as big testimonies, kami po mismo ang nakakapagsabi na yan ang nakatulong sa amin, sa amin pong mismo mga pamilya. Yung mga kapatid namin isa, namatay siya sa stroke naman, pero hindi sa kagat ng cobra. Nakagat siya ng cobra. Dito. Kaya proven po ito, natisting na namin. Kaya ang ina-advise po namin doon sa lahat po na gustong matulungan ng gamot pong ito, pwede po kayo mag-take nito. Hindi po namin kayo pinipilit. Basta sinabi po namin na kung wala po tayong anti-venom na makukuha sa mga ospital, ito na muna po. Kaysa dadalhin po kayo sa ospital, pagdating doon, wala naman pong... Puro respirator. Yan. Wala naman pong anti-venom. Pagdating po doon,
mamamatay ang pasyente. Magbabayad ka pa. Oo, mabayad ka pa. Totoo po yan. Tayo ang gagawin. Kaya, sana po, makatulong po ito. At sana po tangkilikin nyo ang aming channel, Pico New Brothers. Yan. Kasi nakikiusap po kami doon sa mga, mga tagahanga po, mga supporters ng Baitan. Yes, opo. Team Pinaka-idol Cobra at po saka natin Cobra ito, King, mga to. Cobra Prince, Tol Cobra. Sana po, matulungan po ninyo kami para magkaroon naman po ng ng kaunting kaligayahan sa Yeah. pagpapagusap. Gab, baka nga sabihin ka, uy. Kairik na yun. Oh. Basta sige po, na lang po. Suporta lang po ng aming YouTube channel, Pico New Brothers. Salamat po. Si sir. Okay, salamat po sa pagbisita ng Cobra King. Ano ba ito? Salamat, bye. Bye. Bayan Cobra, tapos ang isa pa? Cobra Team. Cobra Team. Salamat po sa pagbisita niyo. Baka ito na po yung daan. Para pa ba? Brad, libo-libo yan. Dahil wala tayo sa Mga kaibigan, makikita niyo po doon kung gaano sila kababangis manghuli ng mga kobra, mga kaibigan. Kababait. Yan. Sana pagbalik nyo, magkulog tayo. Sinasabi nyo, Yes, kailan kayo kabang-abang yun, mga kaibigan. Basta, tawag na lang ako. Collaboration ng Pico New Brothers at Cobra Team. Dapat kung babalik kayo, dapat maganda yung matutulog kayo. Ay mga kaibigan, at update po ulit namin Oo, kasi kayo may sasakyan to. sa susunod pa natin mga videos. Salamat po sa panonood.